ang isang manggagawa dapat ay may magkaroon ng isang malaking pananaw sa Biblia, katulad ng makukuha ng isang manggagawa dapat ay ang karunungan na sinasabi ng Biblia. Tapos sa Biblia, doon mababasa ng isang manggagawa ang maging isang tunay na manggagawa ni Kristo sa kanyang kapisanan. Ngayon, ang pinaka-requirements po ng isang manggagawa ay dapat may sapat na kaalaman at handang magpasakop sa kanyang namumuno sa kanya, at hindi dapat siya maging isang Panginoon sa kanyang mga pinangangasiwaan, lalo na sa mga kapatiran, kundi isang uliran na katulad ni Timoteo, na naging uliran siya ng mga kapatid. Bagay na ipinaghanda siya kasi ni Pablo bilang kahalili niya. Ngayon, nakikita ko po ito sa ating pagsasama-sama sa Iglesia ng Diyos. Dahil si kapatid na Eli, siya nga po ang nangunguna sa atin, ay nakita ko na si kapatid na Daniel ay handa laging magpasakop sa lahat ng bagay. Kaya yun po ang naging inspirasyon ko rin na maging masunurin sa namumuno, huwag matigas ang ulo, at huwag magkaroon sa kanyang budhi o sa kanyang puso ni katiting na isang pagkakataon na maging madudahin sa kanyang nangangasiwa, kundi lagi siyang handang tumanggap ng anumang mga pagtutuwid sa kanya ng kanyang nangunguna. Sa manggagawa kasi, hindi naman sinabi na manggagawa ka ay ikaw na ang pinakasiga sa lokal, kundi ikaw ang maging uliran ng mga kapatid, gaya na ng sinasabi ni kapatid na Eli na wala namang kaming ginawang pagpapagal, kundi ang kanyang pagpapagal, kaya nagkaroon ng kapatiran. Ngayon, ang bilang manggagawa sa isang lokal ay dapat pagtibayin niya ang mga kapatid, gaya naman na sinasabi ng Biblia na huwag dapat siyang katitisuran. Tapos, ang batas sa mga manggagawa, dapat hindi siya palaaway sa kanyang kapwa manggagawa. At sa bilang isang manggagawa, dapat ay isang alipin din siya. Hindi siya mag-aalipin, kundi hindi siya Panginoon. Gaya na nasusulat sa Biblia na ang isang manggagawa ay huwag maging Panginoon sa kanyang inaakay, na nakasulat din po yun sa aklat ng Pedro. Ngayon kasi, gaya naman ng sinasabi ni kapatid na Eli at kapatid na Daniel, na sa manggagawa, kailangan alam niya ang dapat niyang sinasabi. Magkaroon siya ng karunungan na nagmumula sa Biblia at karunungang itinuturo sa kanya ng kanyang mga mangangaral na nangunguna. Kasi marami nga ang mga lumalabas na mga manggagawang mga bulaan, kahit na nasa loob ng kapisanan ay nagkakaroon ng katuparan yan. Gaya ng sinasabi ng Biblia na sa inyo ay may lilitaw na bulaang guro. Kasi yun sinasabi po ni kapatid na Pablo, Apostol Pablo, sa kanyang sulat sa Korinto. Kaya dapat ang isang manggagawa ay may isang karunungang nakuha sa kanya na nagtuturo. Katulad nila kapatid na Eli at kapatid na Daniel, na lagi kaming tinuturuan, at ito po ay malaking utang na loob ko sa kanila. Bagamat hindi nila ako kilalang personal, ay naramdaman ko ang kanyang pag-akay sa amin. Lalong-lalo na kung kami ay nag-aaralan at tinuturuan kami ng mga bagay na dapat nating malaman sa Biblia, na mga makarunungang hindi matatagpuan sa paaralan ng tao, at hindi naman makukuha yan sa pinakamataas na pinag-aralan sa karunungan ng tao.
dahil si kapatid na Eli, naniniwala ko na siya ang sugo sa huling panahon ngayon. Katulad ni kapatid na Daniel, iisa po ang kanilang diwa na makikita mo sa kanilang pag-akay sa aming mga magkakapatid, lalo na sa aming mga manggagawa, na dumidistino sa mga lokal. Kaya ito ang pahayag ko na masasabi na wala po akong nakikitang anuman na dapat labanan ko sila o sa anumang paraan sa susunod kong mga pagkakataon ay may pagkakataon akong magsabi sa kanilang ng masama. Wala po sa akin po yun. Hindi ko masasabi sa kanila gawa nung ang kanilang mga ang pag-akay nila sa amin, lalong-lalo na sa aming mga nagmamanggagawa sa kapisanan ito, na tinuturuan lagi kami ng mabubuting bagay na dapat na mapapakinabangan namin sa aming paging isang manggagawa sa Iglesia ng Diyos. Kaya sa pagpapahayag ko na ito ay pinagtitibay ko ang aking pananampalataya na si kapatid na Eli at kapatid na Daniel ang siyang sugo ng Diyos sa huling araw, at sila rin ang may karapatang mangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo. At nagpapasalamat po ako na bago po ako naanib dito, wala po ako karanasan sa kabutihan ng Diyos. Basta alam ko lang may Diyos, pero hindi ko alam kung paano siya tawagin. Kaya sa pamamagitan ng dalawang tapat na mangangaral na nakilala ko sa pamamagitan ng aking anak, na una siyang naanib dito sa iglesia, 1998 pa, naranasan ko na ang kabutihan ng Diyos pala ay napakabuting sundan. At napakabuti po ng Diyos na nakilala ko. Kasi ang Diyos na nakilala ko nung araw ay hindi talaga mga tunay na Diyos. Kaya salamat po sa Diyos na nagkaroon ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng dalawang tapat na mangangaral na nakilala ko at nagpakilala sa akin ng mga salita ng Diyos, at makapagbubuti sa aking pagkatao dahil alam ko wala po ako nagawang mabuti sa aking 5 pong edad ko, dahil naanib po ako, 50 years old na. Nung maanib po ako, marami na akong nalamang karunungan na dapat ko i-treasured sa aking paging isang tao at isang manggagawa na dumidistino na po sa lokal na pinagkaloob sa akin ni kapatid na Eli noong May 3, 2010. Salamat sa Diyos sa pagtitiwala ni kapatid na Eli at kapatid na Daniel na binigyan ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa mga kapatid na kanilang naging bunga sa pangangaral ng kanilang pagpapagal, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na may pakita ko naman na ang natutunan ko sa kanila ay hindi magkakaroon ng kawalang kabuluhan. Salamat po sa Diyos.